Worship morning in the morning. Okay. Banal, 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 Diyos na maalam, Ikaw nga'yo'y aming pinapupurihan. Banal, 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 makapangyarihan, Diyos na naghaharing walang hanggan. Banal, 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 tinatawagan ng libo at libong sumasambang tunay. Ang putong ng anghel na nagkikinangan sa iyong luklukan inyaalay. Banal, 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 tangi kang sakdal sa kapangyarihan awat kalinisan. Ang mata ng tao'y hindi maisilay sa iyong luklukang walang hanggan. January ano ngayon? 27. January 27, Fellowship with Christ. Ang pakikisama kasama ni Kristo. Ang ating talata ay Unang Korinto 1:9. Unang Korinto 1:9. Unang Korinto 1:9. Babasa mo kay Patrick. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Hesukristo.
sa Panginoon natin. Ang Diyos ay tapat, sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Unang Korinto 1:9. Ang Diyos ay tapat, na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama sa kaniyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Tapat ang Panginoon. Fellowship with Christ. God is faithful, by whom He were called. Unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. God is faithful, ang Panginoon ay tapat, by whom He were called with the fellowship of His Son, na kung kanino kayo tinawag sa pakikisama sa kanyang anak na si Jesucristo, ang ating Panginoon. Unang Korinto 1:9. The true Christian keeps the windows of the soul open heavenward. Ang tunay na Kristiyano ay iingatan ang bintana ng kaluluwa na bukas sa langit. He lives in fellowship with Christ. Siya, ang tunay na Kristiyano, ay namumuhay sa pakikisama kay Kristo. His will is conformed to the will of Christ. Ang kanyang pag-iisip ay sang-ayon sa pag-iisip ni Kristo. This highest desire is to become more and more Christ-like. Ang kanyang tanging ninanais ay ang magiging gaya ng gaya na gaya kay Kristo, that he may say with Paul, upang siya'y makapagsasalita gaya ni Pablo na nagsasabi, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. Galatians 22:20. Siya ay makapagsasabi gaya ni Pablo na ako ay pinako sa krus kasama ni Kristo. Gayon paman, hindi ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa aking katauhan. Galatia 2:20. So, pag tayo kasama ni Kristo, pag tayo sumusunod kay Kristo, si Kristo ang nakikita sa ating katauhan. Earnestly and untiringly, we are to strive to reach Christ's ideal for us. Taos puso at walang tigil, tayo ay magsusumikap na marating natin ang nais ng Diyos para sa atin. Not as a penance are we to do this, but as the only means of gaining true happiness. Hindi lamang upang tayo'y magkukunwari na gaya niya, kundi makuha natin ang tunay na kaligayahan sa buhay. The only way to gain peace and joy is to have a living connection with Him who gave His life for us, who died that we might live, and who lives to unite His power with the efforts of those who are striving to overcome. Ang tanging paraan upang ating matamo ang kapayapaan at kaligayahan ay tayo ay magkaroon ng buhay na pagkarugtong kasama ni Kristo na nagbigay sa atin ng buhay, na namatay upang tayo mabubuhay at nabubuhay upang tayo'y bigyan ng kaisa-isang kanyang kapangyarihan sa ating pagsusumikap
sa pagsusumikap doon sa lahat ng nagnanais na magtatagumpay. Holiness is constant agreement with God. Ang pagiging banal ay ang pagiging sang-ayon sa Diyos. Shall we not strive to be that which Christ so greatly desires to be? Hindi ba dapat nating nanaisin na tayo'y maging kasama ni Kristo, na iyan ang ating pinaka-dakilang pagnanais dito sa lupang ito? Christ indeed and in truth. Christians indeed and in truth. Mga Kristiyano tayo sa pamamagitan ng ating mga ginagawa at mga katotohanan. That the world may see in our lives a revelation of the saving power of truth. Upang kung magkagayon, ang sanlibutan ay makakita sa ating mga buhay na isang paghahayag sa makapagliligtas na kapangyarihan ng katotohanan. This world is our preparatory school. Ang sanlibutan ito ay ang ating paaralan ng paghahanda. While here, we shall meet with trials and difficulties. Samantalang tayo naririto, ating masasagupa ang mga pagsubok at mga kahirapan. Continually, the enemy of God is seek to draw us away from our allegiance. Patuloy na ang kaalaban ng Diyos ay nagsusumikap na tayo ay kanyang madala at mapalayo sa ating paglilingkod sa ating Diyos. But while we cleave to Him who gave Himself for us, we are safe. Ngunit samantalang tayo'y namumuhay at nanghawak parati sa Kanya na nagbigay sa atin ng buhay, tayo ay may katiyakan na hindi tayo mawawaglit. The whole world was gathered into the embrace of Christ. Ang buong sanlibutan ay natitipon upang marating nila at mayakap man lamang si Kristo. He died on the cross to destroy him who had the power of death and to take away the sin of every believing soul. Si Kristo ay namatay doon sa cross upang sirain siya na mayroong kapangyarihan sa kamatayan at upang aalisin ang pagkakasala ng bawat kaluluwang sumasampalataya sa Kanya. He calls upon us to offer ourselves on the altar of service. Siya ay nanawagan sa atin na ating ibibigay ang ating mga sarili sa altar ng paglilingkod. A living, consuming sacrifice. Isang buhay at nagpatuloy na sakripisyo. We are to make an unreserved consecration to God of all that we have and are. Dapat gagawin natin ang walang reserbang pagtatalaga ng ating sarili doon sa Diyos sa lahat ng ating nakakamtan at sa lahat na naging tayo. In this lower school of earth, we are to learn the lessons that will prepare us to enter into the higher school, where our education will continue under the personal instruction of Christ. Dito sa mababang paaralan sa lupa, dapat matututo tayo ng mga leksyon na maghanda sa atin upang tayo papasok sa pinakamataas na paaralan kung saan ang ating matututuhan ay ang patuloy na paglilingkod sa ilalim ng personal na turo ni Kristo. Then He will open to us the meaning of His word. Nang magkagayon, bubuksan niya para sa atin ang kahulugan ng Kanyang salita. Shall we not, in the few days of provision remaining to us, act like men and women who are seeking
for life in the kingdom of God, even an eternity of bliss. Nang magkagayon, kanyang bubuksan para sa atin ang kahulugan ng kanyang mga salita. Shall we not in the few days? Di ba sa ilang mga araw lamang nang nakatakda para sa atin, gagawin tayong mga lalaki at mga babae na nagsusumikap sa buhay, na nagsusumikap ng pamumuhay doon sa kaharian ng Diyos, ang buhay na walang hanggang kasiyahan. We cannot afford to miss this privilege. Hindi natin magagawang ating iwasan at hindi matanggap ang pribilehiyong ito na makikita natin si Kristo ng mukhaan upang haharapin at pakikinggan mula sa kanyang mga bibig ang kasaysayan ng kaligtasan. Fellowship with Christ. God is faithful, by whom you were called up unto the fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Ang Diyos ay tapat, na kung kanino tayo ay tinawag upang makikisama sa kanyang anak na si Jesus Kristo, ang ating Panginoon. Walang ibang nais sa ating Panginoon kundi tayo'y maglilingkod ng tapat at makikisama kay Kristo sa buong buhay natin. Kaya ang ating araw-araw na pag-aralan ay ang kanyang aklat, ang banal na kasulatan. Doon natin hahanapin ang kanyang mga ninanais sa buhay nating ito sa sanlibutan. Banal, 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 Diyos na maalam, Ikaw nga'yo'y aming pinapupurihan. Banal, 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 makapangyarihan, Diyos na naghaharing walang hanggan. Banal, 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 tinatawagan ng libo at libong sumasambang tunay, ang putong ng anghel na nagkikinangan sa iyong luklukan inyaalay. Banal, 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 tangi